We are here at the currently longest bridge in the Philippines, spanning from Samar to Leyte, crossing San Juanico Strait. Hi everyone, this is Rodel Forlis, and welcome to Tacloban City. Hey guys, last day here in Tacloban City. This is my outfit for today. Kailangan natin ng extra pocket for lalagyan ng mga mabibigat para if ever questioning tayo sa airport na over baggage tayo, lagay natin lahat dito yung mga extra. Ito ang ating tour guide for today. Yan ang kanyang fit. And we are going! May gadgets po inside. Wala. Meron. Ay siya, meron pala. Bali, isang merong gadget at Isang. Okay guys, so medyo naputol yung ating picture taking dito sa San Juanico Bridge, but kasi medyo umuulan na, so we need to like evacuate. Anyway, ang haba nitong San Juanico Bridge is 2.2 kilometers yung length niya. And it's just very funny kasi ever since mga bata tayo, syempre tinuturo na tong San Juanico Bridge sa ating mga textbooks. So it's just nice to finally visit this place. Anyway, we're heading somewhere else. We might grab lunch in a nearby restaurant. Let's go. Saka isang fish ilaw. Tatlong rice. Ito. Ayan guys. Dahil umuulan, nabasa tayo. So, inabutan tayo ng ulan. Kasi from the other side, sa Samar area, 7 minutes going to sa restaurant. Medyo naligaw pa kami ng konti. Bakit kami dito? Because of... Pakita kami lang. So, yun yung reason kung bakit okay dito sa area. So we ordered kinilaw na isda, sinigang na baboy, tatlong rice. This is around 350 and 300 pesos. Pero for sharing naman siya mga 2 to 3 people. So, okay guys, so tapos na tayong kumain and tumila na rin yung ulan. From here, we are heading sa MB Princess something. Basta, punta na lang tayo doon and I'm gonna show you what it is, what I'm talking about. It's 1 o'clock in the afternoon and I think we're just on time. So, stuck tayo dito sa may gasoline station. lakas ng ulan guys. Sana kami guys. Abay muna tayo dito. Okay guys, so just 7 minutes away dun sa San Juanico Bridge. We are now here at MB Eva Jocelyn Shrine. So, this is actually a real remnant no barko na to na napadpad dito. Anyway, ang lakas ng ulan kanina, so nakailang stops tayo and basa tayo today. But anyway, we are still moving on and moving forward sa ating destination. So hopefully matapos natin yung mga pupuntahan or plan na pupuntahan natin for today. So this was one of the 8 marine vessels na napadpad dito sa Barangay Anibong because of the Typhoon Yolanda, or internationally known as Haiyan. So ito, nilagay na lang nila to, pero this is the original vessel. Yan ang bakal siya.
And sobrang lapit niya sa dagat kasi ayan lang yung shore. So yung preserve nila yung pinaka-tip na lang ng barko. In 600 meters, turn left on Santo Niño Street. So, we're here guys sa Zamora Street. Sa medyo dulong part yung malapit na sa dagat kasi nandito yung hilera ng mga pasalubong, mga delicacies. And bibili kasi tayo ng mga pasalubong natin here sa area na to. Actually, isang long stretch siya ng mga tindahan. Pero yung mga pasalubong area, nandito sa medyo dulong part ng Zamora, malapit sa dagat. So kung pupunta kayo dito na kayo dumiretso sa dulo kasi wala akong makita doon. And medyo mahirap yung parking, so buti na lang meron ditong kakailera ng motor. So dito na lang din tayo nag-park. Sir, kuha ka ng spoon. Ang pagkain ko, sir, from top to bottom. Kasi nasa puso ng lamig. Kailangan din talaga top to bottom. Para Nasa merong matabig mo. Syrup po. Kasi yung nasa ibabaw, matabang na yan. So namili siya ng tinagol. Naka 200 siya. Ako naka 400 plus. Ayun, pera. Or doon tayo pa kami naman. Okay. Palengki. Gusto mo tumawid? Oh. It goes? Okay. This is the Quiapo of Quiapo. Yeah. So guys, dito naman sa Real Street matatagpuan naman natin itong tinatawag na Santo Niño's Shrine and Heritage Museum. So it's a museum and according kay Kael, dati raw tinitirahan nila Imelda Marcos ito pagka pumupunta sila dito sa Tacloban City. So medyo tight na yung oras natin pero check pa rin natin kung kaya nating makapasok sa loob. Let's go. Magkano? 150 pesos ang entrance. 20 minutes ang tour. 20 to 30 minutes. 20 to 30 minutes. Ano, ilalaban ba natin? Kaya mo naman. Functional as a... Okay. It's a museum only. Museum na lang talaga. Ever since, sir. Museum ever since. Hindi siya... Mukha lang siyang banig pero... Banig design na. Banig design pero per piece siya. So ito po hindi ito functional room. Showcase. Is it a collection by Imelda or hindi naman? Concept niya. Okay. I see. So sino na po yung nag-collect ng mga items? I mean, sino nag... Okay. I see. Yan, sir. Sir, Mustang, this was centralized airport Jose Marcos. Mounted on the head of the company sa Padua siya. Ay, nice. Sana ginawa na siyang hotel, no? Meron kaming ganyan. Functional din Jose Marcos. I see. Another restaurant with Team Sagada. Team Sagada. Ito po nagagamit na functional talaga. Oo, ito ginagamit talaga ito. Time wines, we are inside. Masaya siya, Rob's house. Baka mga... Not a room. Lahat po ba ng anak niya may rooms? Okay. Yung high ceiling guys, ang taas na ceiling.
katapat ng dalawang mirror. Jacuzzi. Collection sa Murano glass. Andyan o. Doon naman ang comfort room ni Ma'am. So, guys, last destination natin bago tayo pumunta ng airport. Kinuha na natin yung bag natin sa hotel. Tapos dumiretso tayo dito sa MacArthur Landing Memorial National Park. This is very iconic, especially sa mga history subjects natin, kung saan yung grupo ni MacArthur landed here in the Philippines. Yung grupo nila played a big part in the independence of the Philippines. So, check out natin yung MacArthur Landing Memorial. Let's walk towards it. So, nasoli na namin yung motor kay Kuya. Kaya lang di na namin napagas. Andito na tayo sa airport, guys. Ayan na. Airport. So, medyo nilaban namin yung yung ulan. Basa. And yung bag natin, basa na rin. May pera doon sa ano, sa itong bulsa. Flight namin, boarding namin is 6 o'clock. So medyo sakto lang kami kasi alas 5 na. So sana mabilis lang yung process na may kailangan. Grabe guys, yung bag ko basang basa. Hopefully yung loob hindi na basa. Just waiting for our flight. So, ang flight namin, boarding is 6 o'clock in the evening and our flight is around 6:30 p.m. We'll arrive at around 7:30 or 8 in Manila. So, hopefully mas maaga para makauwi tayo ng maaga. So, anyway guys, that's the end of the vlog. Hope you've learned something out of it and I hope to see you all again soon on the next video.